Hello guys, mayong buntag kaninyong tanan. This is Tweety Bird, ang inyong lingkod. So may panibagong yugto na naman po tayo sa araw na ito guys. So for today's video ay mamimili po ako ng aking mga paninda sa supermarket. Kagabi guys ay nakapaglista na po ako ng aking bibilhin ngayon guys. Pero meron po kasing humahabol sa medyo late na po ng gabi. Kaya ayon, hinabol ko sa paglilista para naman po ang display ko ay hindi po magkakulang. Nakarating na po ako sa bahay at ipakita ko po sa inyo ang mga pinamili ko sa supermarket. O diba? Perfect. So matinding displayhan talaga to guys. Medyo ma-stress talaga yung aking pagkababae dito guys. At i-update ko po kayo kagabi guys na ito na po ang natira sa display ko kagabi. Parang binagyo talaga siya kaya medyo mabenta talaga kagabi guys. At dagdag pa sa mga nagdaan na araw guys na hindi po ako nakapamili. Kasi busy pa naman ako sa mga pangnegosyo ko dito guys. Yung mga inatupag ko mga patinda-tinda dito sa aking tindahan guys. So, madali kasi maubos kaya ayun, naubos yung oras ko sa kagagawa ng aking ice candy, munchkin, pastillas, so whatsoever. Tapos dagdag pa yung paninda ko yung aking pagpuputo. Good news na rin po guys ay meron na po akong reseller sa aking puto. Pero kaya lang bad news kasi wala po yung stock na Eden cheese yung pinamilahan ko ng yung mga paninda ko, wala po silang stock. Talaga akong dalang Eden cheese ngayon. Kaya hindi po talaga ako makagawa ng puto cheese para dadalhin sa aking reseller. O diba? Perfect. Iyan ko siya na bukas na lang siya magdala ng puto cheese kasi gagawa pa ako bukas. Sa ngayon hindi po talaga ako makagawa ng puto cheese dahil wala po akong Eden cheese. So, diba? So, ang sinabi ko na lang sa kanya na pastillas na lang yung dalhin niya para perfect. Para meron naman po silang, para sa ganun ay meron naman po siyang madalang paninda sa araw na ito, di ba? So magdi-display muna ako guys ha. Samahan niyo po ako sa aking pagdi-display kasi medyo matinding labanan talaga to para sa akin guys kasi madami pa naman akong gawain ngayon. Habang ako ay nagdi-display guys, ako ay maglilitan niya muna sa inyo guys ha. Para naman sa ganun ay makapagbigay po ako ng mensahe po para sa lahat ng nangangarap at gustong magkaroon ng sari-sari store.
Sa totoo lang guys ay hindi talaga madaling magkaroon ng sari-sari store. Kasi sa pwesto lang pag-uusapan guys, hirap talaga makahanap ng magandang pwesto. Kaya kung ikaw ay nasa magandang pwesto, itodo mo na. Sa larangan ng pagninegosyo guys, hindi porket na may sari-sari store ka ay kampante ka na. May mga factor kasi guys na pwede mong ikatataob sa inyong negosyo guys. Kaya ito ay dapat mong maagapan. Sa aking naranasan dito sa aking sari-sari store guys, i-share ko lang po sa inyo guys, ay nagkaroon po talaga ako ng matinding struggle. Kasi meron po talagang mga taong umuutang po sa aking mga paninda at halos po talaga lahat ay hindi po nakapagbayad. Kaya napaisip-isip po talaga ako guys na hindi na po talaga ako magpapautang. Pero hindi mo talaga maiiwasan yan guys na kahit anong tanggi talagang ginagawa mo, mangungulit at mangungulit talaga yan sa'yo. Kaya so ang ginawa ko talaga sa mga ganyan guys ay naglilimit ko talaga ako. So binibigyan ko talaga sila ng limit na hanggang 100 lang talaga ang uutangin nila. Kapag hindi po sila tumupad sa usapan guys na magbabayad sila sa ganito ganyan, ay hindi na po sila makakaulit. Magbayad man sila o hindi, hindi na po sila talaga makakaulit. So yun po ang ginawa ko sa kanila guys. At least hindi po mabigat sa dibdib ko na hindi po sila makapagbayad sa worth of 100. Kaysa nagpapautang po ako ng more than 100 like 500, 1,000 na hindi po sila magbayad, ang bigat po talaga sa dibdib guys. Alam nyo ba guys na malaki talagang epekto sa atin yan na tayo ay nagbi-business na araw-araw po tayong may dinadalang mabigat sa dibdib. Kaya ayun, iwasan po talaga natin yan guys kasi isa po yung bad signs po sa ating pagninegosyo guys na yung meron po tayong mabigat na dinadala. Kasi yung positive energy po guys ay hindi na po papasok kasi andun na sa loob po ang negative energies. Kaya iiwasan po talaga natin yan guys na meron po tayong dinadala araw-araw. Para sa akin guys ay okay lang yan na makabitaw po ako ng 100 sa isang tao na hindi po marunong magbayad guys. Kukunin ko na lang po yan sa aking mga racket dito sa loob ng aking sari-sari store guys. Alam naman po natin guys na konti lang naman po ang tubo natin sa bawat item. Kaya sa pagninegosyo talaga guys, kailangan talaga may extra income. Kailangan talagang kumikita ka sa loob ng sari-sari store. Hindi lang po sa mga item ka umaasa. Kasi meron po talagang mga ganyang mga factor guys na kagaya ng umutang na hindi po makapagbayad o kaya may mga item na nasisira guys dahil ngat-ngat ni Inday-Inday. So hindi talaga pwede na ibenta yun. So wala na po ang kikitain natin doon at wala na rin po ang puhunan, di ba? So kailangan talaga na meron po talaga tayong extra income. At higit sa lahat guys, hindi naman po natin maiiwasan yan guys na may mga pangangailangan po tayo sa pang-araw-araw na konsumo. So dito po natin kinukuha sa tindahan guys. So kailangan talaga na meron po talaga tayong extra income na pangtapal naman sa mga kinukuha po natin dito sa ating sari-sari store. Para naman sa ganun guys ay hindi po tayo malulugi o diba? Perfect talaga pag meron po tayong extra income. Sa mga nangangarap dyan na gustong magkaroon ng sari-sari store, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Dadating at dadating din ang panahon na para sa inyo. Kasi katulad din po ako sa inyo guys na nangangarap din dati at hindi ko lang po in-expect na ibibigay talaga ni Lord. Kasi yung pangarap ko sa dati guys na sana magkaroon po ako ng tindahan, na maliit na tindahan na ako po ang magmamanage. Kaya ngayon binigay talaga ni Lord sa akin, pinagkaloob talaga niya ang aking munting pangarap guys. Ito lang po ang mapapayo ko po sa inyo guys na kapag nasa kamay nyo na ang inasam-asam yung negosyo guys, dapat panindigan nyo talaga guys. Dapat ilalaban nyo talaga kung anong sinugal nyo. Kasi sa pag-business talaga guys, para talaga yung sugal. Una, nag-invest po kayo ng pera. Utang man yan o hindi, ang importante nag-invest po kayo. Pera yun na pinaghirapan mo. Babayaran din yan, di ba? Pangalawa ay mag-iiba na po ang routine mo sa araw-araw. Kailangan mo nang gumising ng umaga para magbukas ng tindahan. At kailangan mo nang gumawa sa mga gawaing pangtindahan, magriripa, kahit piso-piso man yan, kailangan mo pa din yan kasi kumikita po tayo sa piso-piso. Pangatlo ay marunong ka talagang dumiskarte sa mga paninda mo guys kung paano ka talaga makabenta. Tips ko lang po sa inyo guys na dapat marunong po kayo mag-merchandise ng ating mga paninda guys na medyo hindi na po mahihirapan yung ating mga customer sa pagpili sa kanilang mga item na bibilhin. Dapat naka-organize talaga yan guys. Kailangan mo talaga nga magandang sa paningin ng ating mga suki guys na ayun, andun yung hinahanap nila, madali talaga nilang makikita na kahit nalilimutan nila ay
ay maalala talaga nila kaagad guys. O diba? Alam nyo ba guys na isa talaga sa nagugustuhan po ng aking mga suki, ang aking tindahan guys, yung naka-organize talaga ang pagka-display. At higit sa lahat guys ay maganda po ang pakikitungo po sa ating mga suki guys. Para naman sa ganun ay bumabalik-balik po talaga sila. So kailangan po talaga natin na ipa-feel po sa ating mga suki guys na we happy to serve you. So all inspiring people over there, ito lang po ang masasabi ko sa inyo, na huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi andyan po si Lord. At para naman po sa mga sari-sari store owner na katulad ko, baguhan man o hindi, mga katenderas, katenderos, ito lang po ang masasabi ko sa inyo, laban lang po tayo lagi. At dito po nagtatapos ang aking video. Sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung meron po kayong mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-iwan po kayo ng comment sa baba. At para naman po sa baguhan dyan, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. That's it. Thank you for watching. Bye-bye!